How are you, PFB? On our way to Enchanted with Mom. Hello guys! Bale, ako nga pala si Pinoy Food Boy at kasama ko yung mga pinsan ko dito at pinsanin ko na rin si Renson. Hello! Ang fake ng ngiti ni Renson. Nakita ko naka-plaster. Hindi marunong ko Kaya at nandito tayo para sa EK Mukbang. Bale, nandito kami sa EK ngayon at gracious sila enough para bigyan tayo ng feast na to from Amazon Grill. So, tatry namin yan at bibigay namin yung honest feedback sa inyo. Bale, before nga pala anything else, open na ang EK sa public ngayon. As of now, naka 80% sila. Vaccinated or unvaccinated, pwede kayo pumunta dito. Pero yung mga indoor attractions nila ay pwede lang for vaccinated. Pero guys, please, nasa pandemic pa rin tayo ngayon, kaya I encourage you guys to be vaccinated. At pag nandito kayo sa park, always wear your face mask at palagi kayo mag-social distance. Like, hindi pa tapos yung pandemic guys, kaya chill-chill lang tayo dyan. After nito, pag okay na lahat, saka tayo mag-case, hindi, joke lang. Saka tayo magsama-sama. Pero kailangan natin ng tulong ng isa't isa para malagpasan natin itong pandemic na to. Pakilala muna kayo, syempre. Kailangan natin makilala. So muna, from my left, sige pakilala ka. Hi, Amika. Kailangan nga pala si Jeff. Trisha. Basta din. Ayan, so nag-start na kaming kumain. Ayan, muna, pinaka-importante sa lahat yung rice. Talaga pala nung food natin dito is from the Amazon Grill. Bale, may i-shoot ko na lang yung location dito kung saan. Pero first time ko matry yung food nila. Maraming salamat ulit EK, kay Miss Lynn, kay Miss Ezra, saka kay Sir Onin. Special mention kasi sila yung nag-assist sila sa atin dito. Nakapunta yung buong family ko. So thank you ulit. So mag-start na tayo. So ito yung rice. Bale, ang mga menu natin ngayon is chicken. Tapos meron sila dito parang pansit sisig. Barbecue. Ayan, barbecue. Sana makita nyo din, barbecue. Ayan, meron sila dito stir-fried rice na may chicken and pork. Wala tayong pagkain. So, dahil nga mukbang to, syempre kailangan natin ng mga comments nyo para sa mga kakainan natin. Actually, ito yung lagi natin kinakain dito sa EK. Kasi nga, tama si PFB, on the go siya. Yes, kaya hindi tayo close. Kuya Jeff. Si PFB, sige. Ayan, bale, dito muna tayo sa chicken. Syempre may gravy. Ayan, so gravy at chicken. So, ayan, ano pala yung end ng mukbang natin kasi may nagko-comment dun sa... So, bye guys. So, ayan, start natin yung chicken. Siyempre, typically kasi pag chicken, dinadang ko talaga siya sa gravy. Pero buhos ko na lang siya para yung residual na gravy dumunta sa kanin. So, guys, gravy. So, try ko yung chicken nila. Hindi masarap siya kung lalo kami makasama kayong mga bagets, mga bata. Kaya dito sila sa chicken kasi simple lang naman pakainin ng bata eh. Chicken, basta malutong, masarap, o kaya okay na yung gravy nila. At may gravy. Ito try naman yung pansit sisig na sabi ng tita ko, masarap nga daw. So try natin yung pansit sisig. So yung pansit nila is parang pansit lomi ata to, o pansit molo, or basta. Tapos, Canton po ata. Canton ba? Ayan, pansit canton. Tapos may crispy sisig sa taas. So sabi nga pala dito ni Sir Onin, lahat to ay mga original recipes from EK. So, ayun, dito na lang kayo kumain guys, sulit na sulit. Safe naman yung kasi may mga acrylic glass sila para sa mga magkakasamang kumain dito. So, bakit kailangan mo pang magdala ng sarili mong food, dito na lang kayo kumain. So, try ko yung pansit. So, sana hindi kutsara. Sana okay yung tongs. Ito masarap.
Tapos siyang beef steak, no? So ito yung nagpapasarap sa kanya, yung sisig. Guys, try nyo yung pancit. Try ka ba dyan? Yung syempre, teka lang, kunin ko yung kalamansi. So yun, try natin yung pancit nila. Sarap yung pancit kasi pag kumakain kasi ako ng pancit, since nagmana nga ako dun sa trip din ng nanay ko, gusto ko yung pancit na dry, yung hindi masyadong oily. Ito yung trip kong samahan ng menudo, pero in this case, meron tayong barbecue, so parang handaan type na rin siya. Sarap yung pagkasisig. Bago pala yung sisig sa pancit, no? Typically kasi ang nilalagay mo sa pancit is chicharon lang. So ang sarap pala ng templadong sisig sa loob ng pancit. Kasi yung may mayonnaise, masarap pala siya. Saka hindi siya laman loob. Oo. So, since mukbang nga to, makwentuhan na rin tayo. Ano yung mga tips nyo dun sa mga manonood natin na kung paano mag-travel ng safe? Since lumuluwag na yung restrictions natin, kailangan maging safe pa rin tayo. So ano yung mga tip nyo guys para sa safe travel? Sige Mika, ano masasabi mo tungkol doon? Siyempre, unang-una, magpa-vaccine. Ayun, Vaccinate. talaga. Tapos, huwag kakalimutan magdala ng alcohol, ng face mask. Tapos, siyempre, follow yung safety protocols na kung ano mang pupuntahan mo. Since bawal umulit, so Trisha, take note bawal lang ulitin yung sinabi ni Mika. So tama yun, number 1, vaccinate. Libre lang ang vaccination na yun guys. Halos pwede na kang magpa-vaccinate ng walk-in ka na lang. So go out and vaccinate. Then tama si Mika yung sinabi niya na alcohol, sanitizer, huwag niyong kakalimutan niya maging parte na yan ng routine niyo. Pero dito sa EK, since safety first sila, sa paligid may mga alcohol sanitizer sila na pwede mong gamitin papasok ka. So safe na pumunta dito sa EK kahit kasama mo pa yung mga family, friends, kahit yung mga chikiting mo. Pero syempre, ingat-ingat din tayo, safety first. O Trisha, since bawal lang ulitin yung kay Mika, ano naman ang maiaambag mo sa atin? feeling ko nasabi niyo na kasi lahat. So, dito naman tayo, pagdating sa mga rides, huwag na natin hintayin na yung mga stops yung mag-sanitize. Automatic, sprayan na natin ng alcohol or any panlinis na anuhin natin. Kasi pag after nating upuan or before nating upuan, at least na-sanitize na natin. Malaking help yun para sa mga staffs. And syempre, napakalaking tulong din para sa safety ng lahat. Lalong-lalo na sa bawat isa sa atin. Tama. Doon palagi sila nagsasanitize dito kasi part yun ng yung safety protocol nila within EK na every ride talagang fully sanitized. Then nakausap ko nga si Miss Esra kanina. For example, may mga ride na kailangan magkakasama, like for example, gondola. Ang allowed lang is yung magkaka-family members. So, kung for example, solo ka, tas may space pa dun sa ride, hindi nila sasamahan ng iba for safety. Ganun sila ka-safe dito. Tama si Trisha. Sabi nga natin, 2 years into the pandemic na tayo, guys. So, nagiging community effort na para matapos na tong pandemic na to. Hindi na lang tayo thinking about ourselves. Tulungan natin yung isa't isa para matapos. Kasi community transmission kasi ang COVID eh. So kung walang way to transmit the virus, hindi siya kakalat. So tama yung sinabi ni Trisha na always be mindful nung sa paligid mo kahit na nagsasanitize sila. Though wala ka naman kailangang kabahan dito kasi for sure ginagawa yun ng EK. Pero kung force of habit mo na nga yun dahil 2 years na nga, then go tuloy-tuloy mo lang actually kahit matapos yung pandemic eh. Kung meron man natulong sa atin yung pandemic, yung naging mas maingat tayo, malinis tayo sa katawan, mas naging mindful tayo sa paligid natin. Kasi dati parang nawawala na yun eh, parang kung saan-saan na lang tayo ganyan, wala problema. Ngayon namulat sa atin yung value nung sanitizing, alcohol. So kung may bright side man tayo makikita dito sa pandemic na to, it's that. Kaya nga pag Kuya Jet,
Kaya minsan paglalabas ako, tapos nakalimutan ko mag-face mask. Parang pakiramdam Parang kulang na, no? Oo, Parang yun. kulang Parang na. parte na talaga Pero guys, na- face shield, salamat IETA pa tinanggal mo siya kasi lalo na sa theme park, hindi ko alam kung paano ko nasakay ng space shuttle naka-face shield. Medyo mahirap yun. Feeling ko lilipad siya. So yan, tapos na-try ko na yung pancit. Try natin yung last, yung barbecue. So yung barbecue pala nila dito, may kasamang barbecue sauce ba to? Yes. Try natin yung barbecue sauce. So, with the looks of it, medyo meaty naman yung barbecue nila. So hanggang dulo, may ano siya, meaty siya. Parang walang taba. Talagang purong meat siya. Nalalap yung ano nila, yung barbecue sauce nila. Masabi yung barbecue nila kasi meaty. Sabihin nyo na ba yung barbecue, guys? Ako, na-try ko na siya. Try namin. Naipang food na natira, guys, pero Take out. pero feeling ko ito take out namin to. Siyempre Pilipino tayo, so yung mga natirang pagkain gagawin nating hapunan at agahan kinabukasan. So baka At gumawa Sharon. ako ng vlog para i-reinvent yung mga ibang pagkain dito. Pero hindi na nga kailangan i-reinvent kasi sobrang sarap na nga nila. So ito yung stir fried rice nila is bistec. Bistec. So tatry ko na siya. Tatry niyo na ba to? Kaya masarap Yeah, yan. sarap siya. Hanggang ilalim yung ano, yung sarsa. Alam mo naman ng mga Pilipino, mahilig sa sarsa. So, try natin yung chicken. So yung chicken nila parang stir-fried chicken. So may mga carrots at saka may mga cabbage. Parang oriental style yung pork nila. Parang oyster sauce yung Chicken. ginamit. Ay, yung chicken pala. Sorry, yung chicken. Pero for me, mas hindi kasi niluluto ng nanay ko yung ano yung parang oriental chicken nila. So sa akin okay itong oriental chicken. Saka malasa siya kasi may gulay. Tapos may bits. Tapos ang dami niya as in mabubusog ka na sa isa pa lang. Okay itong mga ano nila, stir fried rice nila dito. So kung solo or dalawa lang naman kayo, tapos gusto mo yung mabilis ng pagkain tapos makapag-ride sagad kayo, recommended naman siya. Pero kung siyempre kung family kayo, pili ko mas makakamura sila kung mga gantong platter yung Set. bibili nila yung set. Hindi ko lang alam kung naka-set by set sila pag inano to or baka naman mayroon sila dito per plate. So ibisitahin mamaya natin yung menu para makita natin kung ano yung ino-offer talaga nila dito. Ano ba yung try natin sa dessert. So welcome, dito kami sa dessert portion. Kakain naman natin yung mga desserts. Actually itong desserts na to, hindi yata to sa Amazon Grill para i-verify ko na lang mamaya. Pero galing to sa paligid ng park. So ito, Buko Delight. So, tatry na namin yung mga dessert. So, yan, ito yung Buko Delight. Siyempre, hindi naman siya ganitong katunaw nung pagbibilan niya. So, medyo natunog na siya dahil nakastay na siya dito. Pero, tingnan natin. Ang fresh ng bukon, tapos ang lalaki. So, tama nga yung sinabi ni Trisha na fresh yung yung bukon nila. Actually, fresh yung mga, ang lalaki ng chunks ng mga prutas nila, pinya. Parang ngayon lang ako nakatikim ng pinya sa halo-halo. Kaya masarap din pala. Para siyang fruit salad na may yelo. Hindi rin siya sobrang tamis, kaya tama lang talaga. Ano yung nasa dulo? Ano yung sa'yo, Renzo? Ang fruit salad. Fruit salad siya, tapos meron siyang itong kulay green. Ito parang kulay. Kakaong ba yan? Ube na green. Hindi ko nga alam. Kinasearch natin kami ube na. Makakalimutan mo yung mga problema mo habang kumakain ka dito. At makakalimutan mo siya. Makakalimutan mo yung mga memories mo in the past habang naglilibot ka sa IK. Because you've gone and left me standing. Nilibre kita dito, di ba? Tutuingan. Parang ang ginawa nila is yung laman na buko nito, parang yun na mismo yung nilagay dun sa gitna. Kaya ang daming buko strip sa loob. Kaya ang lalaki ng mga buko. So syempre DQ, may DQ din dito sa loob. Hindi naman masyado yung text kasi alam naman natin lahat yung lasa ng DQ dito. Sarap naman talaga kasi ang DQ, di ba? Parang bagong flavor siya ng DQ. Kaya nga parang Milo may dinosaur, tapos may parang parang brownies. Mm. Baka sabihin nyo scripted to, pero masarap naman kasi talaga yung mga food nila dito, guys. No joke. Totoo. Oh yeah, masarap talaga siya. Hindi ko lang ito natikman.
Sarap. Sarap. Salamat sa mukbang. Nag-enjoy ba kayo? Sige, final thoughts Sobra. sa mukbang para mag-close. So, meron pa pala kami dito buko pa. Ipapakita ko na lang muna. Pero, syempre gusto na naman namin mag-rides dito at ayaw namin masuka-suka habang nag-anchors away kami. So, mamaya kakainin namin to sa labas na lang. Saka medyo mahirap kumain ng buko pie lang hindi nakahiwa. So, ayan. So, papakita na lang natin yung buko pie dito. So, yan. Kita mo pa rin naman sa buko pie, parang masarap na yung crust niya. Pero, honestly, busog na talaga ako, guys. Kaya, final thoughts sa kinain natin para maklose na natin tong part ng mukbang natin. So, Mika, ano masasabi mo sa kanila? Final thoughts. Ayun, syempre, thankful sa EK for giving us this experience. Tapos, yung food, sobrang sarap and sulit. Yun nga, sabi ni Kuya Jeff kanina, affordable. So, for sure, may enjoy nyo to. And, yun nga, nire-recommend namin na dito na lang kumain. Kasi, hindi naman to ma-experience sa labas. Dito lang sa EK. So, dapat, syempre, take nyo na yung opportunity na to. So, masarap naman. Trisha, final thoughts. Renzo. Sige, ako muna. So, final thoughts sa mga pagkain. Masarap talaga siya. Totoo. Yung sa pansit, first time ko talaga nakatikim niyan ng may sisig na pansit. Talaga. And then yung chicken, hindi siya, wala talagang halong biro. Talagang masarap siya. So ayun, na-discover nga namin ngayon na okay rin palang kumain dito. Hindi na, talagang sulit, tsaka affordable rin talaga yung mga pagkain dito. Tsaka thank you EK sa karanasan ko talaga. Kano, Trisha? Ako, since yung talagang mga kinakain namin, dahil sa luto ng mula sa lola ko, hanggang sa mga tita, sa nanay ko, talagang yung mga foods namin, syempre iaangat ko na rin. Masarap. Syempre pinagluluto niya rin ako. Masarap talaga. So masasabi namin masarap talaga lahat ng food, and first time ko talagang kumain na, anong pangalan ng nila? Hindi tayo Amazon Grill. Amazon Grill. Tama. Amazon Grill. First time talaga namin kumain dito. So, masasabi talaga namin na masarap, sulit. Saka kita nyo naman, yung mga toppings ay masarap talaga. Thank you, Pinoy Food Boy. And syempre, thank you, EK. Yeah. So yun nga, pwede ko nasabi yung brand bago ako magpa-final thoughts. Bali, Divinas Buko Pie. Bali, after nito, may mga lilibutin pa kami mga spots dito na pwede nyo rin kainan. So, try nyo na. Hindi lang rides ang masarap dito, masarap din yung food. Kaya, go lang. Aminin na natin, lahat tayo nagtago ng tasty pag pumupunta sa mga theme park. Kahit dito sa EK, sorry EK. Pero hindi nyo na kailangan gawin yun kasi dito pala, pwede nyo nang kainin yung mga gusto nyo pagkain na parang, actually parang home cook na nga yung dating eh. So, ayan, final thoughts. Again, salamat EK. Hindi pa ito yung ending kasi ilibot pa kami sa bar. Salamat EK sa feast na to, sa mukbang na to. Salamat sa experience. At masarap talaga lahat ng mga pagkain nyo. Kaya try nyo na guys. The food is part of the experience. Hindi lang rides ang kailangan nyo puntahan dito sa EK, pati pagkain. Kaya guys, try nyo na. So, para ba yan? Mag-rides na tayo. Sige guys, bye-bye. Thank you. Sige guys.